What's up mga ka-technician? Nagbabalik ang DIY Pinoy Technician. Sa mga hindi pa nagsusubscribe nyo, guys, masubscribe na kayo. Click ang notification bell button, click ang flash nyo rin ang mga videos. So yun guys, mag-upgrade tayo ng bubble barrage or ang bubble gun. So kasi guys, ang lumalabas dito is yung bula. Yan. Tapos nagiging lobo. Alam niyo naman yun guys. Siguro nakikita nyo naman yan. So ito kasi guys ay papadala ko sa Pilipinas sa anak ko. So syempre magugustuhan niya to kasi 3 years old na siya. So ang battery kasi nito guys ay 6 volts. I mean 6 volts. 9 volts guys kasi 6 pieces yun guys. So 6 times na double A na battery. So syempre mabilis malobat yung mga double A na battery dyan guys sa Pilipinas. So instead na ipadala ko to na ganito lang na hindi na upgrade, tapos bibili ng battery. So magkano rin yun guys, kada nalolobat to, bibili na naman battery. Instead na upgrade natin siya ng rechargeable guys. Okay, so, type C natin siya guys para malobat man siya, pwede siya i-charge. Malobat ulit siya, pwede ulit siya i-charge. Diba guys? So ayan guys, at kunin ko lang tong mga gamit para makita nyo kung ano yung mga gagamitin natin guys. So bali nga pala guys, na-convert ko na to or nabutasan ko na to para sa type C. Ayan guys. At kung nakita nyo guys yung loob niya, ayan guys, para sigurado na hindi papasok yung tubig galing dito mismo guys sa type C. So kahit siguro pumasok sa tubig dito, okay lang kasi may mga butas naman siya guys. Ayan o. So matatanggal pa rin yung mga tag dito, mga tubig dyan kung sakali. Pero sana huwag pasukin. Pero syempre tuturuan ko pa rin yung misis ko para alam niya kung paano gawin na hindi mabasa tong loob. So kailangan natin ng battery. Ayan guys. So naka pre-wire na siya. Ayan guys. Bale ito nga pala guys, tinanggalan ko na ng ng wall ng battery para ito na lang yung meron guys, itong lugar na to. Ayan. Para sa battery lang naman yun guys eh. So gamit kong battery dito ay vape. Sa disposable vape guys. Siyempre guys, kailangan din natin ng charger. Ayan. 18650. I mean 18650. Dapat 18650 yung gagamitin ko dito guys eh. Sa ngayon guys is ayan muna. Yung lalagay ko sana yung 18650 dito sa may loob guys. Pero naisip ko, yun nga, baka mabasa. Tapos yung charger niya guys ay TP4056 module na may, ayan guys, protection. Ayan. So, eto, kailangan natin ng boost converter. Ayan. Okay guys. So, bale eto na, ano ko na yung output nito sa 9 volts. I-adjust lang siya. So, lagyan nyo muna ng supply. Tapos, i-adjust nyo sa 9 volts. Ayan guys. Para lumabas dito 9 volts. Kasi 9 volts yan. So, 6 dito guys kasi. So, 1.5 kada isang voltage sa AA na battery. So, 3, 6, 9. So, kailangan 9 volts yung ilalabas ko dito. So, ngayon 9 volts na nakalabas dito. So, ang gagawin ko na lang ay, syempre, ilalagay ko siya dito, guys. Dito, ayan. Tapos, ito, guys, dito yan. Ayan, okay? So, para hindi magulo or nakaganito pala. Balik rin natin to guys. Nakaganito. Ayan. Okay? So, nakaganyan siya. So, nasa taas sila lahat. Almost nasa taas. Kasi yung tubig bababa eh. Ito, guys, para yan dito. Okay, so kasi kailangan natin type C, naka micro USB kasi ito eh. So kaya nilagyan ko ng wire para dito yan sa input. Ito guys, para dito yun no. Ito, positive, negative. So yan yun, itong wire na to. Okay, so dyan yung nakalagay. Tapos yung sa battery naman guys, ayan, B positive, tsaka B negative. So yung positive, yung red, tapos yung B, yung black. Ito yung red sa positive, tapos yung black sa negative. Okay? Nakaganyan dyan. And then yung out nito, out positive, tapos out negative. So yung positive nito guys, dadaan muna sa switch. Para pag pindot nyo ng, sa akin kasi,
So, pag pindot ko ng switch, so yung positive niya dadaan sa switch, tapos yung out ng switch dadaan dito sa may positive ng boost converter. So, bali nakaganyan siya guys. So, kung nakita nyo. So, switch, may dadaanan mo ng switch yan guys. Okay? Tapos yung out nito na negative, eto guys, rekta na to, papunta rito. Okay? Tapos itong out na to, guys, eto na yung sa motor. Sa motor niya guys. So, papakita ko rin sa inyo guys na kailangan sa motor siya nakalagay. Kasi yun na yung out niya guys eh. So, ayan. Connected pala. Connect rin natin. Yan guys. So, ayan guys. Kung nakita nyo. So, yung mga wire galing sa motor. I-rerekta na yan dito sa may output. Okay. So, yung eto nga palang output nito sa positive. Kailangan natin lagyan ng resettable fuse. Polyfuse guys. Ito. So, ito. Yung isang paa nito nakalagay dito. Tapos yung isang paa niya nakalagay dito. Okay? So, isang paa nakalagay doon. Tapos isang paa nakalagay dito. Tapos yung negative niya, rekta na yan guys dito. Okay guys? So, papakita ko sa inyo guys kapag buo na siya. Pero makikita niyo naman guys yung wirings niya kung saan nagpunta para may idea kayo kung paano ko siya ginawa. Okay? Kasi kapag pinakita ko pa to sa inyo, yung oras natin ay hahaba yung oras natin guys. Okay? Pero papakita ko sa inyo one by one kung paano ko siya i-wiring. Okay guys? So, ayan siya guys. At nakabit ko na yung mga wirings niya. So, nakita nyo yung battery niya nakalagay sa B positive. Yung, syempre yung pula, kasi yan yung positive niyan. So, itong itim ay nasa B negative. Ayun. Tapos yung out niya, positive, pumunta sa may trigger, dito guys. Tapos yung out ng trigger, ayan, dalawa kasi yan guys eh. So, yung auto trigger, bumalik, pumunta rito sa may input positive yan, para sa boost converter. Tapos yung input negative ng boost converter ay pumunta lang dito sa may out. So, yung out nito pumunta lang sa in. Ayun. Tapos yung out ng boost converter, itong dalawa. So, yung negative niya, rekta yan guys sa may motor niya. Ayan. Tapos yung isa, eto guys, pumunta muna siya sa may polyfuse. Tapos bumalik doon sa may kabila. Ayun. Papunta sa may motor. Ayun. Okay? So, ganun lang po guys. Tapos, ang ginawa ko rito kasi guys, natagalan din ako ng konti dahil nilagyan ko pa siya ng isa pang dual diode. Dual MOSFET. Ayan guys. So, naghinang ulit ako dyan. Ayan o, kita nyo guys. Ayan. So, dual MOSFET na yung nakalagay dyan kasi ayan. Dual MOSFET tapos dalawa din yung component natin dito, yung parts. So, bale, 4 na yung MOSFET dito guys. So, kada isang package, dalawang MOSFET nakalagay dyan. Okay? So, ngayon, dalawa na sila. So, 4 na package na yan guys. Kasi pagka isa lang yung ginamit ko na yan, ayan o, isa lang yan. Or yung ano niya lang guys, yung regular niya lang guys na ganito. Kasi ito guys, isa lang yung nakalagay, ayan o. Isa lang yung nakalagay sa board. Pero ayan guys, may nakapatong doon sa may isa pa. Ayan, kaya dalawa yan. So, pag isa lang yan, hindi gagana yung motor niya guys, kasi nagkakaroon siya ng current limit. So, ang current limit lang kasi nito guys ay 3 amps. So, ngayon dalawa na sila. So, 6 amps na yung current limit niya. So, kaya niya i-boost or kaya niyang paganahin yung boost converter guys. At pinalitan ko yung R3 ng 1.8K na resistor. Ayan. Para yung charging niya hindi 1 amp. Para hindi sumobra yung init nitong IC natin, yung TP46
TP4056 module. Ayan. Or TP4056 IC. Ayan. Okay guys, so in-update ko lang kayo dyan para alam nyo kung baka kasi guys, baka hindi gumana siya ng isa lang yung MOSFET. Okay, kailangan dalawa sila patong. Ayan, para 4 or quad MOSFET na yung nakalagay dyan. So, ayan guys, tignan natin. At saka bakit nga pala ganun ginawa ko? Bakit dumaan muna sa switch tapos pumunta rito? Kasi guys, pagka ang ginawa ko ay eto rekta papunta siya guys dito, tapos dito ko dinaan yung switch. Bali guys, naka-on yung boost converter. Okay, ayaw natin naka-on yung boost converter na hindi siya ginagamit. So kaya pinadaan ko muna siya sa switch. Okay, kasi baka isipin nyo, bakit boss, ayaw mo nalang rekta doon, papunta doon, tapos yung switch dito sa output. Okay, mas madali yon. Pero sa sinabi ko nga sa inyo guys, kailangan naka-off din yung boost converter pagka hindi mo siya ginagamit. So kailangan sa simula pa lang naka-switch na siya guys. Okay? At ngayon guys, tingnan natin. Ayan guys, oh. So ayan, nagana na siya. At try natin guys ang eto guys, i-charge natin siya guys. Ikakabit ko lang dito yung mga wire. Wait lang guys ha. So ayan guys, at nakalagay na yung wire niya. So charge na natin siya guys. Tignan natin. So ayan guys, so may ilaw na siya. So kahit balik natin yung charging na yung cable, tingnan natin kung gagana pa rin. Ayan guys, kahit baliktaran, gagana pa rin siya. So ayan guys, at kung nagustuhan niyo yung video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click ang notification bell button. Click nyo all guys. Bye. Peace.